Para kanino ang Kawasaki Ninja ZX25 Single A Standard? Well, eto lang naman dudes, ang pinakamurang inline 4 out of all the Japanese sport bikes that you can buy here in the Philippines. Oo naman, yes, I feel you dudes. Why, bakit bibili ka nito kung pwede ka lang naman mag-add ng 36,000 pesos? Ay pwede ka na magkaroon ng special edition with a quick shifter and auto blip. Or better yet, mag-add ka na lang ng 93,000 pesos pang expressway legal 400cc version na ang makukuha mo. Which makes a lot of sense kung gusto mo talagang masulit ang perang pinaghirapan mong ipunin. I can totally respect that dudes, but ipapaalala ko lang sa iba na hindi basihan ang pagkakaroon ng having the best specs and features o yung pinakasulit na presyo para mag-enjoy sa motor. Bawas-bawasan nyo kasi ang paulit-ulit yung pagsilit ng specs and price comparison. But instead, mag-focus kayo sa kung ano talaga ang kailangan nyo. At syempre, ang fan factor na maibibigay sa inyo tulad ng pagkakaroon ng 250cc Inline 4S Screamer. So let's get to know about this bike dudes. And the first thing na nahalata ko sa motor na to dudes ay napakabait ng seating position niya. Napakalayo sa R15M na mababa yung seat height at 785mm. Halos kasing taas na lang yan ng underbone. Madali lang abutin ang clip-on handlebars niya kaya hindi ka masyadong yuyuko. At relax din ang position ng footrest which I find interesting. Kasi kung titignan mo ang motor na tumadid sa personal, knowing na pang racing ang performance, looks at syempre ang tunog ay hindi mo akalain ang seating position niya ay pang sport touring pa rin. Ito lang madis ang Ninja ZX series ni Kawasaki na hindi ka masyadong pagod. I'm 5'7", weighing at 80 plus kilograms. At masasabi ko madits na in terms of fitment, mas gusto ko yung riding ergonomics ko dito compare sa R15M. Sa bigat madits, oo naman yes, may kabigatan talaga siya at 184 kilograms. But still, very manageable pa rin naman yan. And what else do you expect madits? It's a goddamn freaking inline 4. And not just any inline 4 madits kasi wala man siyang quick shifter and auto blip. Hindi ito tinipid in terms of pang racing na mga specs. And the most crucial part about sa handling ng sport bike is of course yung suspension niya. Nakargado ng Showa SSF PP o yung Showa Separate Function Big Piston Inverted Forks. Though hindi man siya adjustable, more than enough na yan dudes for street application. Kung gusto mo ma-adjust, pwede mo naman gawin yan sa preload horizontal link monoshock niya sa likod. Tingin ko rin hindi mo na kailangan ipaloward pa tong motor na to unless below 5 foot in height ka. Tsaka hindi rin advisable yan dahil makukompromise mo na yung handling at pati na yung ground clearance. Alam nyo naman madits, ang road condition natin dito sa Philippines ay masyadong pinerfect. Sa features din, it still got the same components na makikita mo sa ZX25R, SE, or even the ZX4RR. Meron pa rin siyang parehong TFT display, LED indicators, and as well as 2-channel ABS, and a Kawasaki traction control. God damn it dude, hindi ito typical na standard specs ng motor. So it's no wonder na malapit lang talaga ang presyo niya sa Special Edition and the ZX4RR cause it's practically the same identical bike. Sa makina, parehas lang sila ng Special Edition na 249cc, inline 4 16-valve dual overhead cam, liquid cooled 6-speed with assist and slipper clutch that can give you a maximum 42.52 horsepower at 15,500 RPM with the ram air effect included. So in terms of power dudes, siya na ang pinakamalakas na 250cc. However, due to its nature being the smallest multi-cylinder displacement capacity sport bike, hindi madaling magbiga ng power sa motor na to dudes. So kung ang personality mo ay very competitive na ayaw ma-overtake ka ng mas maliit na motor on public road, then talagang madi-disappoint ka sa kanya. Although may top speed siya dude na kayang sumabay sa 400 or even bigger bikes, mahaba yung hugutin mong poste dito dudes bago mo ma-reach ang similar speed nila. But that's not always a bad thing dudes, kasi ang purpose talaga ng motor na to ay hindi naman talaga para maging pinakamabilis, kundi
magsilbing window of opportunity na magkaroon ng tunay na tamod ng pagiging sport bike. Na affordable, masayang gamitin, tsaka makakapiga ka dito ng ligtas at hanggang 1-2 sawa. And of course, my dudes, you may be wondering magkano naman inaabot ang cost of living with the ZX25R. Well, of course, my dude, you should expect that it won't come something as cheap. Mas matipid lang ng konti ang gas consumption niya kumpara sa mas malaking inline 4 kung saan naglalaro siya ng more or less than 20 kilometers per liter. Sa maintenance dude, pag sakasa ka nagpa-PMS, ang package nila is consisting of 3 litro ng 5W40 fully synthetic oil from Kawasaki with 465 pesos each. Oil filter 977, plus chain cleaner 197, chain lube 134, and a labor cost of 1,040 pesos. So in total, 3,741 pesos yan. At wala ka ng effort pang gagawin dyan, madudes, kundi ang mag-abot na lang ng bayad. Syempre, hindi lang sa regular PMS nagtatapos yan, madudes. Lahat ng motor, madudes, ay merong annual overall maintenance, kung saan kailangan mo magpalit ng mga consumable parts gaya ng battery, spark plugs, coolant, and etc. Wala naman masyadong issue si ZX25R dahil matagal na rin yan sa market. Nagkaroon na rin siya ng further optimization back in 2022 kung saan siyang naging rason para magkaroon ng price increase. Etong motor na to, madudes, ay syempre magkakaroon ito ng issue kung syempre napapabayaan mo na sa PMS. At syempre kasama na dyan ang bara-barang paggamit ng motor, tulad na kung hindi pa mainit ang langis ng makina ay pinangahataw na kaagad. Babad sa bomba na nakaload ang gear, tsaka nagpalit ng pipe na hindi pinatune ang makina. Sure balls ang maagang wear and tear ng makina mo dyan. Sa supply parts ni Kawasaki, dude, ay ariglado naman sila dyan. Ingatan mo lang talaga, madudes, na mabalian ng chassis dahil hindi madaling maghagilap ng replacement niyan. Now, as for the price of the cheapest Japanese inline 4 ZX25 single standard, comes at a current price tag of 406,000 pesos. Available din siya as installment with an initial down payment of 81,200 pesos and a monthly of 13,894 for 36 months. If you're asking kung saan ko naupuan tong motor na to, nandito yan, madudes, sa Rojas Avenue, Triangulo, Naga City, and Bicol. Now, if you have more questions regarding sa unit na to, madudes, feel free to ask na lang down in the comment section below. At ngayon, para sagutin ang tanong kung para kanino ba talaga ang motor na to, obviously, madudes, syempre hindi talaga siya para sa lahat. Lalo na sa mga price conscious natin dyan who wants to get the most out of their money. This bike, madudes, ay para lang talaga sa mga hardcore OG motorcycle enthusiast natin dyan, na gusto lang ng straightforward classic sport bike without the fancy electronic riding aids, yet still got a plentiful of riding safety features for those who want a peace of mind. So that's it, my dudes. And as always, thanks for watching, my dudes, and see you again sa ating next Cheers, Jeremesmes.